silence for a prayer. So self-prayer na lang po and then let's do it on our own para sa ating pansariling prayers or kahilingan sa ating Panginoon. So let's have it right now. So are you done, class? Yes po. How about the others? Are you done? Yes po, ma'am. Yes po. Okay, thank you Okay for na po. that. Thank you for that. Once again, welcome to our John Ed 05, Purpose of Communication, and I am Ms. Glafine Baez Austria, your subject teacher for this course or subject, no? And then, let me dig the components. Like what we've talked about during our subject orientation, communication is an inevitable activity as a human being. So, we can't live kapag hindi tayo nakikipag-communicate. So, in communication, there is no man in an island. Kasi kailangan natin makipag-interact, kailangan natin makihalubila with others so that we can learn and also vice versa, we can give others ng information so that they can learn from us. And now, for this lesson, you will be identifying how to have a successful communication using the proper process and its communication, and also how communication fails. Kasi if the communication process didn't succeed, of course, it will automatically do not have the sense or it will automatically fail. So for this time, we'll be having recitation already, no? So for a simple definition, what is communication for you guys? Without sana searching, no, ng ibig sabihin. Yes, Crystalline. Ako po ma'am, para po sa akin yung communication, ito po yung instrument na ginagamit natin para i-express kung ano po yung opinion na gusto nating sabihin sa isang bagay or sa isang tao. Okay, expressing, di ba? The communication is way or instrument to express your opinion or idea. So that's a good point for Crystalline. So let's have another. Yes, Joseph. Ano po, it's ma'am, communication is the connection between two people or more. Ganun po. Okay, connection of two or more individuals. Siyempre, kapag nakikipag-communicate ka, there will be the connection already because you're interacting with one another. So let's have another answer from Skyla. Ma'am, communication is sharing thoughts and ideas in different languages. Okay, sharing. The key term there from the answer of Skyla is sharing. Okay, communication is sharing. Let's have one last. Shireen. Is it Shireen? Shireen po, opo. Okay, let's have Shireen. Communication is the process of relaying or transferring information from the sender to the receiver po. Okay, relaying or transferring, okay, of information. So that's good. So let's have another set of recitation later. Let's have first the definition or origin of the word communication. So based on my presentation, it came from the Latin term communicare or communicare. That means to share. Nabanggit kanina yung sharing because communication is to share. And another positive connotation in communication is sharing care. Okay? Para ang ganda talaga ng pinaka-pinagmulan ng term na communication. And sana, each and every one of us look at it as a positive way, no? Since communication means communicare, sharing care,
And then positivity yung maiidulot natin with other people since we are sharing our thoughts, opinions, and other ideas. Kasi once na negativity yung shinare natin, we are not communicating. We are giving negative vibes, negative thoughts, negative emotions, and we don't like it, di ba? Sino naman kasi yung may gusto na ng mga sinasabi ng mga marites sa atin, di ba? So, they are all negatives. They are all sometimes fake, sometimes real, pero may dagdag bawas na. Okay? So, once now you encounter the term communication or you use communication, I hope every one of you means to share care. Okay? Like, I hope everyone knew him. Si Baymax, since he is the healthcare giver in a movie, no, sana po ay tayo ay kagaya ni Baymax na willing to give care or to share care para sa ibang tao. Hindi yung negativity yung naidudulot natin with others. Sino dito gusto ng negativity? Wala. How about positivity, guys? Raise your hand. I hope every one of us wish to have a positive communication with other people and also you guys, no? Yung mai-share natin sa ibang tao is just the positivity of communication kasi we don't like na makikipag-communicate tayo but toxic yung maibigay natin sa kanila. Kumbaga parang poison. Malaso natin yung isip ng ibang tao or tayo yung malaso ng ibang tao. And we don't like it. Kasi communication is very powerful. That's why we need to use communication in a positive possible way. Wag na wag kong kakalimutan yan. Okay? And for the elaboration of the meaning of communication, I have here paragraph to explain the communication. Okay? Kindly read, Xavier. Sorry, Lester. Sa mga magbabasa lang pala, no, hindi siya kasali sa points. Ang tawag doon, class volunteerism or class participation. So, kahit walang points, pwedeng magbasa. Okay? So, or willing magbasa. So, Lester, yung mga may own opinion lang dun sa topic and or yung mga talagang mag-recite. Pero yung mga pagbabasahin ko lang or magbabasa lang, hindi po kasama yun sa may points. Okay? So, let's have Xavier. Ma'am, rinig po ako. Yes. Communication process is the exchange of information between two or more people for communication to succeed. But participants must be able to exchange information and understand each other. Okay, thank you very much, Xavier. Guys, na-mention din kanina yung two or more people, no, across communication. Like what we are having right now, no, I am just the one who speaks, di ba? Most of the time because I'm discussing or what. And kayo guys, habang nag-recite kayo, there are multiple individuals, kasama ako, na nakikinig. Likewise, kapag ako yung nagsasalita and kayo yung nakikinig, na madami kayo. So even in multiple individuals or in mass, di ba, pwedeng magkaroon ng communication. We are having public communication, mass communication, intrapersonal communication or interpersonal communication wherein there are two or more people na pwedeng mag-exchange ng information. So in our setup, we are having virtual class or online class, but we are still using communication because without communication, how can I give or impart the lesson towards you guys, di ba? Kasi kapag recorded video, pagbibigay pa rin yun ng idea or pag-i-impart pa rin yun ng idea, but in a one-way manner. Unlike this one, we can have the exchange of thoughts, exchange of ideas right now and then, okay, in real time. So another point for communication is that, sabi dito, di ba, communication to succeed, both participants must be able to exchange information and understand each other. So communication is interactive. Ibig sabihin, active yung process ng communication. It must not be a stagnant process. Dapat maging cycle siya.
If it will not become a cycle, it is not a communication. So, si speaker, ako, since nasa online class tayo, nagbibigay ako ng message sa inyo, yung feedback nyo is most of the time right now is through your recitation and so on and so forth. But the most important thing is yung feedback nyo dun sa activities natin, dun sa outputs ninyo. Kasi dun ko makikita if you really do understand our lesson. So dun papasok yung output nyo sa feedback. Okay? So kailangan ko yun. Kung wala kayong feedback, ibig sabihin, we failed to have a successful communication. So, hindi nyo naintindihan na kailangan nyo magpasa ng activities para sa continuous flow of our lesson or of our subject itself. So, yun po yung process of communication. Later on, ibibigay ko pa yan yung pinaka-process with examples para sa ating in-depth understanding about communication. Let's have another paragraph for this one. Kindly read Carolyn. If the flow. Hello po. Hello po. Okay. If the follow of information block for some reason or the parties cannot make themselves understand, then communication fails. Okay, class. In communication, barriers, hindrances, or noises are inevitable. So, kagaya ngayon, kung bigla akong mawalan ng internet connection at hindi natin matuloy yung klase, ngayon, that's a kind of barrier or noise between our communication. Kasi, nag-fail yung communication natin, hindi naging successful. And in every kind of communicative situation or in any context of communication, there is a chance na meron tayong noise dun sa ating communication. So, all in all, kapag hindi nagkaunawaan, kapag sinin ka na lang, kapag ginost ka na lang, ibig sabihin, nag-fail si communication. So, ganun po yun ha. Pag hindi na nag-reply si kung sino man, ibig sabihin, hindi na siya interesado, hindi na niya gusto makipag-usap sa'yo, and the communication fails. That's painful. Okay? So for the understanding of everyone, I have here the flow of communication process. So there are 3 red boxes and there are 3 also na blue boxes. Wherein yung red, it represents the speaker. The blue one, it represents the receiver. Okay? Let's have girl to read the side of speaker. Can you read the 3 boxes? Denise? The 3 red boxes. Hello po, ma'am. Rinig po ba, ma'am? Yes. The speaker generates an idea. Next is the speaker encodes or converts the idea into words or actions. And next is the speaker transmits or sends out a message. Okay. So let's have first yung pinaka-process ng communication from the sender. Okay? To have a successful communication process, si speaker dapat i-think muna, sabi kasi generates idea. Saan ba tayo nag-generate ng idea? Sa siko ba? Sa tuhod ba? Sa utak. Yeah, Sa utak yes? po na. Brain po. Sino yung unang sumagot? Hindi ko napansin. Ako po. Si Janad. Okay, 1 point for Janad. Of course, we are generating ideas using our brain. Like dun sa advocacy sa internet etiquette or sa social media etiquette, you need to think before you click. In communication, you need to think before you speak. Kaya nga po, yung ating Latin word for communication is communicare. If you are going to hurt somebody without thinking twice, di ba? Na without looking sa pros and cons, syempre, hindi lang naman sa'yo yung negative or dun sa magsasabi yun yung negative or whatsoever. Case-to-case basis. Kasi for example, hindi na healthy yung relationship. So, bumitaw na, di ba?
So, pwede naman yon na nakakasakit ka, pero in a positive manner pa rin naman yon. Kasi kung hindi na healthy yung relationship, why continue? So, gano'n naman siya. So, si speaker, coming from him or her pa lang, dapat pinag-iisipan na po yung sasabihin. For the second red box, kasi sabi dito, i-encode na. Or sasabihin na si message. This time, sinachat na ni speaker yung message niya papunta kay receiver. Now, lastly, of course, sa communication process, kung hindi sinend, di ba, yung message or hindi sinabi ng maayos yung message, hindi yun matatransmit papunta kay receiver. So, it's the responsibility of the speaker to give the message properly. At dapat makarating ng maayos yon kay receiver, no matter what barrier are there, di ba? So kahit anong barriers yung meron sa paligid, dapat maihatid ni speaker yung message niya ng maayos kay receiver. Kasi kung hindi, biglang nawala ng internet, biglang nakatulog na, hindi pa na-click yung send, di ba? So magkakaroon na ng problema dyan. So si receiver, maghihintay ng message mo pero walang dumadating. So now, the proper process of communication na kapag natanggap na ni receiver, kindly read one by please, Christian. Hello po. The Rinig blue po. glasses. Yes. So the receiver gets the message. Next is the receiver decodes or interprets the message based on the context. Next is the receiver sends or provides feedback. Okay. For the process to be successful, after sending the message, si receiver na po yung may responsibility na mag-decodes or interpret. Okay? Yung first blue box na receive niya na, di ba, ng maayos. Then yung second box, may task siya na kailangan or there is a responsibility that the receiver must do, which is to interpret yung message na natanggap niya. So minsan, kung tayo makaka-receive ng chat or message, parang ini-internalize pa natin di ba? Dinadamdam pa natin kung anong sinabi ng ka-chat natin. That is the second blue box. Okay? Now, kapag tayo ay nag-provide na ng feedback, okay? Kahit ano bang sitwasyon nyo, kahit ano pa yung pinag-uusapan nyo, once na you send feedback o you reply dun sa kausap mo, there is a communication process occurs. Okay? So, nagkaroon na ng cycle of communication. Nagkaroon na ng palitan ng messages hanggang magkaunawaan, hanggang mainlaw sa isa't isa, at kung anong pa man yan, di ba? Nagtuloy-tuloy yung communication. And there are aspects para magkaroon tayo ng continuous flow of communication. Right now, kung hindi kayo interesado sa klase natin or sa lessons natin, bigla kayong nag-leave or without any reason, may internet ka naman, so ibig sabihin, you're not interested. Hindi pa rin magkakaroon ng successful communication. Kasi sabi nga dito, communication is two-way. So dapat ako as speaker ay interesado ako sa inyo, naturuan kayo, at kayo na estudyante ko, interesado kayo to listen sa akin as your teacher. So that we can have a successful process of communication. Because if not, it will fail automatically. And parang domino effect siya, magka-fail na din unti-unti. Or kung sa relationship man, manlalamig na. Diba? Kasi wala na init dun sa cycle ng communication. Kasi nga, diba, sabi din nila, sa relationship, communication is the key. Paano tayo mag-work kung hindi tayo mag-uusap? Diba? Ganun lang yun kasimple. Kasi kung walang feedback si receiver kay sender, walang naging pagbalik na ganun, wala tayong communication. Kapag sinin ka ba, kapag ginose ka, sa tingin mo, may process pa rin yun ng communication? Wala po. Wala na. Wala. Wala na. Kumbaga, dead air na, dead end na ng communication. And that is the failed communication process. Okay? So let's have a simple example using these 6 boxes. So dito, sa next slide ko, yung 3 red boxes at saka 3 blue boxes, ginawa ko lang na vertical. Kanina horizontal siya, ngayon ginawa ko lang vertical, itong nasa left. Then itong nasa right,
So guys, ito ay example of communication process. Then makikita niyo din dito sa situation na to, no, na gagamitan ng non-verbal receiver, si speaker. Okay. Or kumbaga, kasi kahit non-verbal yung gagamitin natin, halimbawa, may sinabi ako sa inyo, tinaasan mo lang ako ng kilay. So that's a kind of feedback already. Ha? Huwag kakalimutan. Nag-ask ako ng approval sa inyo. Nakita ko kayo, since naka-open cam kayo, gumanon kayo or gumanon kayo. That's a kind of feedback. Okay? Communication na siya. Kahit gestures, kahit sign language po yung ginagamit natin. For those, of course, na lalong-lalo na with disability, so that they can have the chance to communicate, they are using non-verbal communication. So, in communication, wala naman siyang limit di ba? Kahit anong way ng gusto natin, basta makipag-usap or makapag-interact tayo with other people, that's communication. Either ways, kahit may disability ka, you want to communicate, may chance or may possibility to communicate. Pero if the interest is not there, if there is no effort to do the communication process will fail. Okay? So let's have now the example that I have here sa presentation natin. So this time, I need one girl and one boy for a short role play. Sige, let's have yung hindi pa nagkaka-point. One boy and one girl. For the girl, let's have Mariah. For the boy, kailangan ko po yung makakapag-open ng microphone and camera. For the boy, any other hand? Other hand po. Other hand. Let's have Lester. Let's have Mariah and Lester. Mariah and Lester, can you open your microphone and camera? Mariah, naka-off pa yata yung mic. How about Lester? Ayan, okay na. Ayan. So, ang ating volunteers are naka-open na yung camera and the microphone so that they can role play my example. So, director pala ako dito, no? So, thank you very much kay Mariah and kay Lester kasi later on, pag nagawa nila yung communication process ng maayos, may points sila, no, for recitation. So, ang scenario, guys, simple lang yung script natin. And si Lester, at the end, you have the chance to be the best actor kasi non-verbal yung magiging response mo dito, ha? Okay, so yung name ko dito sa slides are Sheena and Nico. So, gawin natin Mariah and Lester. Si Mariah ay nililigawan. For example, guys, B-Sport. For example, ni Lester. Pero si Lester ay gusto ni Mariah as friend lang po. So yun yung ano doon, kumbaga parang downfall dun sa story natin, ha? Tapos, since Mariah, are you Filipino or foreigner ka? What is your native language? Filipino po ang Tagalog. Filipino. So ang gagamitin nating script mo dito is Filipino. So later on, sasabihin mo kay Lester, Lester, mahal kita bilang kaibigan. So, yun yung script natin. Then, dun sa part na the receiver gets the message, Lester, narinig mo. Narinig mo kung ano yung sinabi ni Mariah. Tinatry mo na i-internalize, ramdamin kung ano yung konteksto ng sinabi ni Mariah. And it ended up to you na heartbroken ka. Okay? Tapos, ang nagawa mo lang is, you frowned, you became sad, and then, you didn't say anything and just feel hurt. Okay? Parang nagsisi ako ba, ma? Joke lang. Medyo. Parang nagsisi na. So, ayan. So, thank you for being sport, guys. Ano lang naman to? Role play lang naman to. So, let's take a look with Mariah and Lester in having this communication process. So, lights, camera, action! Nico. Wait, Lester na siya. Pinalta na natin yung name. Name niya talaga yung gagamitin. Okay, take 2. Lights, camera, action.
Lester, mahal kita. Kaso bilang kaibigan. Ala, Lester, nawala ka. Nakakiti ka pa naman. Sa akin lang ba or sa inyo din? Lester, are you with us? Lester. Maraming naka-stagnant na si Lester. Ma'am, naka-ano po siya off cam. Sa akin na-stop yung ano niya, na-stop yung image niya. Lester! Ayaw ko. Ayaw niya mabasted. Lester, are you still with us? Ang ghost? Lester! Nawala. So, yung naman, yung roleplay natin, baka nagkaroon ng problem. Ayan, nawala talaga siya. Ma'am, sorry. Nawala. Napatay po yung yung laptop. Kinabahan ba yan? Take 3 tayo, Lester. Okay. Sige, go lang. Sige, tayo lang yung camera. Ayan, okay lang yan kahit wala kang background. Sige. Okay, once again, let's have our short role play. Lights, camera, action. Lester, kaso bilang kaibigan. Thank you very much, Madaya and Lester, for such a good sport for our role play. Okay lang yan, Lester. Nakita namin na nalungkot ka, medyo natulala ka, diba? Then you look down, it seems like you're really sad, no? By hearing na, in short, busted ka. So, yun po yung ating isang communication process na kahit non-verbal yung naging feedback, it is still a communication. Now, Mariah, may question lang ako sa'yo. If ever ganun yung naging feedback ni Lester, ano yung mai-interpret mo ngayon na meaning nun? Sa tingin mo, titigil na siya? Mariah? Depende po, ma'am, kung ano niya, kung maintindihan niya yung situation, ma'am. Okay, thank you for that. Pero for that situation kasi, di ba, pag nakita na natin na parang na-feel down na si Guy, may chance na mag-stop na siya. And tama din naman si Mariah. In the process of courting kasi, no, pwedeng i-pursue pa rin ni Lester or tumigil na talaga siya since na-hurt na siya. Diba? So it depends. Pero, dun sa communication process na nakita natin, nakita nyo then yung reaction ni Lester na na-feel down siya. So yun yung naging feedback niya. And si Mariah, after that, wala na siyang sasabihin. Kasi nga, na-feel down na si Lester. Alam nga namang dagdagan niya pa yung hurtful words para kay Lester. Nagkaroon na sila ng successful process of communication. So kahit super ikli, nung naging communication nila, it became a successful communication process. Okay? And with that, let me show you a linear presentation of communication process. It is very simple. So from the sender, there is the encoding of message and then the message, of course. Now, the question is, what is the channel? Ano yung ginamit ni Mariah and ni Lester para makapag-usap? Anyone? Savior? Ma'am, yung boses po nila, salita po. How about si Lester? Hindi naman nagsalita si Lester. Yung ano niya po, ma'am, yung naging reaction niya lang po dun sa sinabi ni Maria. Okay. So in that case, thank you very much. Let's hear another question. Shawnee po. Si Ma'am Shawnee. Yes po. Yes po. Ano po yung naging channel communication? Kay Lester po, ma'am, yung facial appearance niya po. Kay Yun Maria po. po. Kay ano po, imparting of yung sinabi niya po. Message. Okay. Opo. Let's have Ronjel. Ma'am, dun po sa girl, yung sa pananalita niya po, yung tono ng boses, which is
conveying of information. And then kay Kuya Lester naman po, yung facial expression and gestures na po. Kaya nagkaroon po ng communication sa kanilang dalawa. Okay, good point then for that. Let's have last one, Denise. What is the channel in the communication of Mariah and Lester? For Lester po, I think he used nonverbal communication which is sign language, and for Mariah, she used a verbal communication. Okay, guys, kapag face-to-face, okay, yun yung channel. And kapag nagkakakitaan, kagaya na ginawa nila kanina, yes, all your answers are correct. Pero right now, since we are doing it online or virtually, the channel that they use is their gadgets. Okay? So yung kung saan dumaloy yung communication. Kasi yun na-mention nyo kanina, kapag face-to-face, kapag harapan yung communication na nangyari. Pero once na you use something just to connect, sabi nyo kanina, communication is connecting with others. So yun yung channel kung saan natin pinadaan yung message. There are other channels. Some are letters, some are telephone conversation, some are like this, no? Virtual or with the use of cell phone, Facebook Messenger, Gmeet, kagaya nito. Ang channel ko kasi right now sa inyo, sa ating communication is Google Meet, okay? Or yung with the use of Wi-Fi and my technology. Okay? Pero yung sa binanggit ko kanina na verbal and non-verbal are all correct during face-to-face conversation. Do not forget that ha? Okay? During face-to-face, possible verbal and non-verbal. Okay? Kaya lang, since mas nananaig na ang communication nila ay dumaan gamit ang technology, gamit ang internet, yun po yung naging channel. Huwag po natin kakalimutan. Kasi we do have the mediated communication. So may pumapagitan sa atin. Hindi tayo harapan na nag-uusap. Okay? So aside from video calling, audio calling, messenger chats, okay? Yun yung mga channels natin right now. Kasi ang hirap makipag-usap na face-to-face because since pandemic, ang hirap makisalamuha sa ibang tao because we are taking good care of ourselves. Next, after channel is of course, na-receive na ni receiver and then dinecode na niya. And then after that, yung green side, dun sa green arrow and then yung feedback, that is another important component or process of communication, guys. Huwag pong kakalimutan, ha? Kasi once na wala si feedback, hindi po successful ang communication. And another thing, one last, yung nasa right side of my presentation, yung noise. Nabanggit ko na kanina, in some other cases or in most cases of communication, there is hindrance, there is barrier, there is noise. Okay? So kanina, kung yung nangyari kay Lester tsaka kay Mariah, ano yung naging noise doon? Ano yung naging barrier para mag-take 3 tayo? Other hand, let's have Carl Joshua. The internet connection. Ayan. Yung Wi-Fi daw, di ba, ni Lester. 1 point for Carl Joshua. Yun yung naging barrier. Hindi siya literal na ingay. Hindi siya literal na noise. But it hinders the communication. Hindi pa siya nakakapag-reply ng non-verbal kay Mariah. Naputol na siya. So that's, again, another kind of noise or barrier. Sa real time, for example, I am teaching inside the classroom. Ang possible na noise natin is yung ingay ng ibang estudyante sa labas, yung ingay ng kabilang section na nasa room. Kadalasan yun yung magiging noise, di ba? Literal na noise yun. Tapos kung face-to-face yung klase natin, nakikita nyo ako magbunganga para tumahimik yung ibang estudyante at makapagturo ako sa inyo. Ganun yung mangyayari. Pero right now, ang kadalasan is yun nga, the internet connection and yung several problems sa gadgets na ginagamit natin. Minsan hindi tayo magkaintindihan because of yung sa microphone natin, minsan yung sa speaker natin, and so on and so forth. Since pandemic strikes, no,
ang daming naging problem para magkaroon tayo ng proper dissemination of education or yung communication within the school nagkakaroon ng problema. And lahat tayo naka-experience on. Hindi lang kayo, even ako na teacher, no, since nag-start din ako sa CBSU na online class na, nag-start ako sa CBSU na pandemic na, yung struggle as an instructor andun dahil nga po nag-start yung online class. So yun, ang daming possibility na maging changes sa communication, but again, the understanding of both of you, kung sino man kayong nag-uusap, dapat nandun. So that maging successful si communication. So last 2 slides na tayo for the components. Guys, this time, actually, yung mga na-mention ko kanina sa process, yun lang din naman yung components. Siyempre, kung ano yung nasa process, yun yung nilalaman ng components, which are the speaker, message, the listener, the channel, the feedback, noise, and context. Guys, yung last component ng communication is very important. Do not forget that. Later on, I'll be digging deeper into that. This time, magkaroon muna tayo ng reading. Kindly read speaker or the speaker. Sino ba hindi ko naririnig yung boses? Ranel, kindly read the speaker. Rinig po ba ako, ma'am? Yes. This speaker, also known as sender or encoder, the person who sends the message, it may be an individual or a group or people. Okay, like what Peter very much for that, Ronald. Like what we talk about, no, yung si speaker, saan niya magagaling si message, no? And it can be 2 or more. Kasi nga pwede maging group, kagaya nito, or dalawa lang kayo, di ba? And also, speaker is also called as sender or encoder kasi sa exams niyo or sa quizzes, baka makita nyo yung mga terms na yan, pero it still mean to say na yun ay speaker. Kahit speaker man yung term, sender man yung term, or encoder yung term. Okay? So, another one na hindi ko pa naririnig yung voice. Charles? Charles, kindly read the message. Yes. The key element that is transmitted in communication, it is what needs to be delivered or imparted to somebody else. The message to be sent is based on why the speaker wants to say it, what the speaker wants to say, and how the speaker wants to say it. Okay, class, bear this in your minds, okay? Wag niyong kakalimutan na si message is very important sa communication process. Kasi kung wala naman kayong mensahe, bakit pa tayo magkakaroon ng communication, di ba? Kasi guys, si communication requires why, what, and how. First of all is yung why the speaker wants to say it. Bakit? Anong reason mo? Sa tingin mo ba makakapagbigay ka ng positivity kapag sinabi mo to? Yun ba yung reason mo kaya ka magsasalita? Yun ba yung reason mo kaya ka mag-chat? Yun ba yung reason mo kaya ka magpo-post sa social media? Diba? So again, before you say anything, do not forget the Latin term of communication, which is communicare or to share care. Okay? And another thing, the what the speaker wants to say. Yes, Dave, my question. Otherwise known as receiver or decoder, the person who receives and interprets the message. Okay, wait lang po. I'm not yet done with the message, okay? So for that, no, si message, aside from dapat alam natin yung reason bakit siya sasabihin, dapat alam din natin kung ano mismo yung message. Okay, ulitin ko. The speaker needs to know what message he or she wants to say. Kasi minsan tayo nakikipag-usap tayo, hindi natin sigurado kung ano yung sinasabi natin. Diba? Even tayo mismo as a speaker, confused tayo kung ano yung sasabihin natin or what. And then, lalo-lalo na, ang makakarating sa speaker na or sa receiver natin ay mas magulong mensahe. Kasi even tayo as the speaker, we do not know what we are speaking or what we are
talking. Kaya nagkakaroon ng miscommunication or misunderstanding. Okay? Another term for the message is how. Paano sinabi ni speaker yung message? Guys, kasi what if ngayon, nagsasalita ako, mukha akong abirido, mukha akong problemado, mukha akong bad trip, di ba? Mukha akong galit, yan, mukha akong lasing, di ba? The way I speak will affect my message, di ba? Kung ako, as your teacher, para lang akong tambay sa kanto magsalita, di ba? And then, medyo bastos ako magsalita towards you, the way I speak, no? Syempre, it will affect my message towards you as a teacher and for you as my student. So, magkakaroon ng miscommunication. Ang iisipin ng estudyante ko, oh, teacher, tas ganon. Okay, so magkakaroon agad ng failure sa communication. Kasi the way I speak, the way I give the communication or the message towards you, ay may problema na agad. Okay? Now, as a speaker, guys, kayo, pag nagsalita kayo, iisipin niyo muna kung bakit yung kailangan niyo sabihin, ano yung sasabihin niyo, at paano niyo sasabihin para hindi magkaroon ng miscommunication or misunderstanding. Okay? So once again, Mark, Dave, kindly read the listener. Please, narinig na po ba? Otherwise known as receiver or decoder. The person who receives and interprets the message. Okay, kung sa speaker, meron tayong ibang term na sender and encoder, same with the receiver like listener and decoder. Kasi nga po, yung in-encode na speaker, i-decode ni listener. Okay? And guys, again, yung responsibility ni receiver ay dapat nandun. Kasi hindi niya pwedeng itigil yung communication basta-basta na magkakos ng failure sa communication. Once na ginost ka ng kachat mo, ibig sabihin, hindi na siya nagbigay ng effort na intindihin ka or i-interpret kung ano man yung sinabi mo. Wala na siyang interest sa'yo. Kaya kanya sininlang, kaya kanya ginost. Okay? And nag-fail yung communication kasi wala kayong understanding sa isa't isa. Or ikaw, iniintindi mo siya, pero siya wala ng interest na intindihin ka. That's painful. That's a failed communication process. Now, let's have the channel, no? Guys, kasi, sige. Yes, Leo Angelo. Channel, also called medium. It is the means through which the message travels. Okay. Ito na yung sinasabi ko kanina, no? So, wala namang mali dun sa verbal and non-verbal way of communication kanina ni Mariah and the Lester. That's the channel also. Pero dito kasi, we are pertaining to where the message travels. Okay? So, ibig sabihin, may pinagdaanan si message bago makarating kay receiver. And right now, since virtual yung nangyari kay Mariah and kay Lester, ang pumagitan sa kanila or yung pinag-travelan ng kanilang message is the internet, their technology, cellphone, or laptop. Okay, wag pong malilito doon. Pero hindi din naman mali si non-verbal and si verbal communication. Sadya lang talaga na may pumagitan pa rin para sa communication ng dalawa. Okay? So, yun po yun. Lalong-lalo na sa mga LDR dyan, lalo na pandemic, na ang channel ng communication nyo lagi ay internet or technology. Last slide. Let's have feedback. Kindly read. Let's have GV. Feedback. The return process of communication which completes the loop of communication. Ito na nga yung sinasabi ko kanina na very important si feedback. Kasi po, once na walang feedback, sabi dito, feedback completes the loop of communication. So, ibig sabihin, pag wala si feedback, incomplete si communication process. Automatically failed si communication process. Paulit-ulit na tayo since very important si feedback. Kaya huwag kakalimutan si feedback sa communication process. Again,
verbal, non-verbal, sign language, or kung ano man, ngumuso ka lang, tinaasan mo lang ng kilay, inirapan mo lang, that's a feedback. Okay? So next one, noise. Kindly read. Glenn. Noise, also called interference. Anything that hinders the transmission or reception of the message. Okay. For the interference, ito yung hindrance or barrier. Diba? So, kagaya ng sinabi ko kanina, pag sinabing noise, hindi lang siya literal na ingay. But this is the cause where communication blocked. Okay? So, nagkaroon ng tawag dito, biglang pader sa communication, kaya hindi nag-travel sa channel ng maayos si communication or si message. So, very important din si noise sa process ng communication kasi once na meron talagang naging noise, i-explain mo lang dun sa kausap mo na bakit hindi ka agad nakapag-reply kasi magagalit agad yung jowa mo pag ilang minuto ka lang na hindi nakapag-reply. So sasabihin mo na nagsaing kasi ako. So that's the barrier agad kaya hindi ka nakapag-reply ng maaga or agad-agad. So i-explain mo yung naging noise ng communication ninyong dalawa, if ever. And last one, the context. Another important part of communication. Kindly read other hand po para marinig ko yung boses nyo. Alicia. Alicia, are you with us? Po, ma'am. Alicia? Yeah, I can hear you. Context. The situation or environment in which communication takes place, which includes time, place, event, as well as senders and receivers' feelings, perception, belief, attitude, and relationship. Okay. Medyo may problem lang tayo sa microphone mo, pero we heard you, no? Kahit medyo lumalakas sa mahina. Pero it's okay, Alicia. Thank you very much for that. So yung context, guys, eto. Huwag kayong malilito kapag sinabi natin context of communication. Ito yung communicative situation. Okay, for example, what is the communicative situation ni Mariah and Lester kanina? Anyone nga? Ano yung konteksto ng pag-uusap ni Mariah and Lester kanina? Other hand, let's hear Glenn. Para Confession. Yes, Glenn? Confession po and rejection, parang ganun, ma'am. Confession and rejection. Very true. Very correct. Kasi po, yun yung pinaka naging cause. Bakit nagkaroon ng communication between Mariah and Lester? Since nag-generate ng idea si Mariah na ibabasted na niya si Lester, yun yung naging rejection. Okay? Kasi sabi dito, kapag sinabi natin context, ito yung situation between the communication. It takes place dun sa lugar, sabihin natin sa settings nilang dalawa, no? And also, yung feelings, perception, beliefs, attitudes, and relationship nung nag-uusap. Okay? So, ang broad. Kasi, for example, tayo ngayon, ano yung konteksto? Bakit tayo nag-uusap ngayon? It is because, yes, Ma'am Shoni, bakit tayo nag-uusap ngayon? Ano yung konteksto natin? Sa pagtuturo mo po, ma'am, para po kami ay matuto. Okay, teaching or classes, di ba? Synchronous class, virtual class to educate you guys. That's the communicative situation that we are having right now. Ngayon, sa mga friends nyo, for example, nakikipag-usap kayo, tropahan kayo, ganyan, bonding kayo, jamming kayo, ang communicative context nun is get together. Okay? So, gano'n naman yung pagkakaiba. So, yung context depends on how, why, bakit kayo nag-uusap. Okay? Kasi yung sa message kanina, di ba, yung why, what, and how, yun yung sa message. Pero yung sa context, bakit, di ba? Anong meron? Bakit kayo nag-uusap? That's the context of communication. Kung walang konteksto ang pakikipag-usap mo, nonsense yun. Okay, wala lang. Gusto mo lang tumika, gusto mo lang makipag-usap, di ba? Pero walang patutunguhan. Papasok
lalabas lang yun sa tenga ng kausap mo kasi walang konteksto yung sinasabi mo. Yun po yun. Okay? So the context is very important in the process of communication. Kaya siya part of components of communication process. So hindi siya pwedeng mawala. Okay, so few minutes before 5, do you have any questions, guys? Yes, sino po yung nag-raise ng hand? Glenn. Ma'am, tungkol po sa discussion, since ang definition po na binigay niyo sa communication is from the Latin word nito is to share. So, and based din po sa tinuro niyo po, there's a receiver, encoder, and more on that provides feedback para ma-complete yung communication. So, I'm thinking po na ma'am na paano naman po yung mga nagpe-pray na parang meron naman, may sender naman po, meron din pong message, meron din pong medium or channel, through praying nga po, ayun. So, kaso wala po siyang feedback. So, communication failed pa rin po ba yun? Or is there any communication pa rin po ba doon? There is communication. Okay, Ronald, I'll be entertaining your question later, ha? Okay, a good question, no? Actually, ngayon lang ako naka-encounter ng ganyang question for 6 years na I'm teaching English on also communication, no? Actually, there is, I will be very sensitive kung ano man yung mababanggit ko na belief ko, lalong-lalo na kasi it's recorded. Kumbaga, I don't want to be biased to any religion that you're having right now. And religion is very critical topic. So, I don't want to offend anyone or kung sino man, kung may prinsipyo kayo na hindi katulad sa akin. So, let's just have respect for each other, no? So, going to the question of Glenn. Ako kasi, I believe, Glenn, that my prayer is a successful communication process. Why? Kasi si God, no, sasabihin ko yung sa side ko, ha, yung opinion ko dito, Glenn, ha. Sorry kung may hindi ako okay. Yeah, okay. So yung sa akin, yung belief ko dito, that's why it is still a successful communication process with God is hindi man right and then nakukuha ko yung sagot ni God, pero based dun sa napagdaanan ko, binigay niya sa akin solutions, binigay niya sa akin, binigay niya sa akin problems, binigay niya sa akin solutions, dun ko nakikita yung sagot niya. Sa lahat ng katanungan ko, sa lahat ng healing ko. Okay? Doon ko nakikita kasi I know na present siya sa buhay ko. Kasi guys, hindi ako magtuturo sa harapan nyo ngayon. Hindi ako teacher sa harapan nyo ngayon kung hindi ko to pinagdasal. Okay? Hindi ako magiging isang lisensyadong guro kung hindi ko to pinagdasal. Kasi sabi nga nila, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yes, I do exerted efforts para to have success in life. I'm not saying na successful na ako as an individual right now. I still have many prayers, I still have many wishes, pero yung mga napagdaanan ko na, I know na naririnig ako ng Diyos, kinakausap ako ng Diyos, at naniniwala ako na may Diyos. At alam ko na nakikipag-usap din siya sa akin through the feedback of giving blessings. Okay? Glenn, nasagot ko ba yung question mo? Ma'am, may follow-up po. Sige. So kung ganoon po yung communication para po nung ano yun nga po, nasabi niyo po siyang communication successful dahil nga po parang naniniwala kayo. So meaning hindi na po siya parang by the book definition. So parang by the belief na po siya. So parang kaya siya naging okay yes, po. kasi context, di ba? Let's go back to the context, di ba? Communicative situation ko is praying, di ba? So sometimes may mga tao na hindi naniniwala kasi walang kasagutan o yun nga, kasi nabanggit dito Glenn yung belief, perception, pananaw mo sa buhay and yung pinapaniwalaan mo. So yung konteksto ko dun sa pagdadasal ko, kaya ako nagdadasal, still may reason. Diba? May purpose. Why I do communicate with God. Hindi siya dahil lang based on sa book or whatsoever. It inculcates the belief na
Okay, so parang wala na rin siyang lusot na nakikipag-usap ako sa Diyos. Alam ko namang walang purpose yung pagdadasal ko or pakikipag-usap ko sa Diyos. Siyempre, there is the communicative situation kasi nakikipag-usap ako eh. So still, communication pa rin siya. And sa akin, Glenn, I don't know sa'yo. For me, successful talaga yung communication process ko with God. Okay? So yun po yun. Any other? Glenn, nasagot ko ba yung question mo? Opo, ma'am. So, meaning po, ma'am, parang yung, ang iniisip ko po kasi parang, ayun nga po, communication successful dahil nga po sa belief, gano'n. And iniisip ko, paano magiging communication successful yun kung walang feedback, gano'n. So, ayun, nasagot niyo naman po yun kanina, which is yun nga po. So, parang, ang tinatanggap niyong feedback is yung mga blessing nga po, ayun. So, okay na po, ma'am. Thank you po. Okay, thank you for that question. Okay, Ronel, question. Ano pong question ni Ronel? Ma'am, nasagot niyo na po kasi dapat sasagutin ko yung question niya pero nasagot niya na po siya. Then maliw na din po sa akin. Okay. Sorry for that, no? Well, may iba ka bang sagot or gustong i-share for that question? Baka gusto mong i-share sa amin. Kasi sabi ko nga, sa akin yun, di ba? That's my opinion. Siyempre, baka may mga iba kayong ideas or beliefs. Siyempre, yung perception. Ronel? Ma'am, okay na po. Okay na. Naintindihan ko na Denise. din naman. Okay. Denise, question. Dagdag ko lang po dun sa ma'am, sa sagot mo po, ma'am. For me po, parang non-verbal communication po siya kasi minsan po, nanghihingi tayo ng signs, tapos nandiyan na siya sa harapan natin, nang hindi natin inaasahan, yung mga ganun po. Kaya, nagiging successful pa rin ang communication natin through God. Yan, totoo naman yun, non-verbal din. Yes, Ramjil, any additional question? Additional din po, ma'am. Dun po sa tanong ni Kuya kanina, sa akin po, siguro din sa communication kay God through praying, which is one of the example of communication through praying nga po. Para sa akin, sabi siyang spiritual communication kasi kahit wala pong feedback na personal is kung naniniwala ka nga po based din sa context, dahil nga naniniwala ka, so para sa iyo po, meron talagang nagagawang communications. Doon naman po, on the other hand, dun po sa isang ibig sabihin niya, which is personal communication, siguro po, yung proper term doon, or mapapaliwanag siya through scientific explanation and of course through academics, para masabi po natin communication which is personally or even virtually, basta meron pong feedback and meron pong naibibigay yung speaker. Yun lamang po. Thank you. Okay, thank you for that, no? And na-enlighten pa ako another thing dun sa sagot ni Ramjel, dun sa additional. Sige, Glenn, wait lang ha. Yung sa atin kasi, no, sabi nga kasi nila, we can't combine science and the Bible, no? Kasi nga po ay may kagaya nun, yung sa creation pa lang, di ba? Siyempre, iba yung nasa book, iba yung nasa beliefs natin. So, sabi nga ni Ramjel, so maybe there are two sides dun sa sagot natin sa question ni Glenn, okay? So, yun, thank you sa additional ni Ramjel, ni Denise, and of course yung sa intention ni Ronel na sumagot. Kindly give them points po, tigigisa. Si Ramjel, si Ronel, and si Denise. Yes, si Glenn din, pakibigyan because he asked question. Yes, Glenn, baka may additional. Ma'am, additional lang din po. Yun nga po, tinanong ko po siya kasi nga po, iniisip ko po kasi na may nabasa po kasi ako dati, which is naalala ko na lang ngayon na parang article siya. And with further research, ayun nga po, dumating ako sa ganitong conclusion na yung parang tinatanong ko is yung ano yung meaning ng communication na parang meron po ba siyang definite meaning or wala siyang universal meaning po ba? Parang gano'n. So, kung may iba pa po kayong ipa-follow up, so, ayun, makakasupport po yun sa idea na parang, ayun, iba-iba po tayo ng opinion, ganyan. Yeah. So, meaning, parang wala siyang definite reason nga po or definite meaning. Ayun. Ayun po. Okay, so going back, no, dun sa book or sa science mo or sa researches, sa studies or what, there is always a definite answer. Kasi sasabihin nila, may research nila, pinag-aralan nila. So kagaya ng definition natin ng communication,
alam natin na may pinagmulan, alam natin na in-establish, no, through the use of books, through the use of internet, yung ibig sabihin. Pero still, if we have our own beliefs, no. Ako kasi right now, since nagtanong ka, naniniwala ko dun sa definition ng communication by the book. Pero hindi pa rin nawawala sa akin yung personal belief ko sa Diyos at yung paniniwala ko na nagiging successful pa rin yung communication ko sa Kanya. So parang nagiging, hindi siya walang definite answer or hindi siya walang definite meaning, but rather nagkakaroon ka lang ng dalawa kasi nga nangingibabaw yung si studies, then also your belief or your faith, di ba? And walang namang masama siguro doon, no? Glenn? Apa ma'am, thank you po. Okay. So, ang cute lang din ng natin, questions, kasi parang, yun nga, like what I've said, I encountered it for the first time. And, yun, okay lang naman, kasi may mga supplementary answers kayo, and also yung kay Glenn, no, na-enlighten siya. Okay, any other? Para po sa ating lesson 1. Wala na po. Silence na. Yes, Xavier. Is it question or additional information? Ma'am, sobrang saya po nung yung nangyari po ngayon. Ang dami ko po natutunan. Yun po. Ay, grabe. So, ang ibig sabihin po nun, ma'am, you're a good speaker. Iiyak na ba ako? Charot. Oy, grabe kayo. First lesson pa lang to. Bibigyan ko na nga kayo ng asynchronous sa mga susunod, ha? Joke. Diba may synchronous and asynchronous tayo? Any other, Randall? Yes? Ang galing niyo po magturo. Uy, huwag niyo palakinin yung ulo ko. Ay, huwag niyo palakinin yung ulo ko, ha? First lesson pa lang to. Ano ka ba? Nakakadala po, promise. Lapo ng tindahan po namin. Wala, naiiyak ako. Charot. Ay, thank you, thank you. Okay lang po yan, ma'am. Ma'am, cheer up. Cheers up. Thank you, thank you. Yes, Glenn, may gusto pa rin natin sabihin si Glenn. Si Jenald, may gusto sabihin? Ma'am, may tanong pa po, isa pa po. Sige. Naalala ko lang po. Ma'am, ito po, out of curiosity lang po to. Since yung kanina po is about nga po sa paniniwala, yun. Ngayon naman po is, what if sa may communication pa rin po ba kapag kinausap natin yung mga hayop, ganon. It's just living beings pa rin naman po sila. Pero minsan kasi, di ba, ang tinatrato natin is feedback ng mga hayop is yung mga tunog nila. So, ayun, may communication successful pa rin po ba doon? Kasi minsan may mga tao po na, kunyari, mga dog lover, gano'n, like, kinakausap nila yung aso na sit, gano'n. So, ayun, tapos minsan naiintindihan ng aso. So, ayun nga po, may communication successful pa rin po ba yun? Ayun. Okay. Going back ulit tayo dun sa context nila, no? Kasi, na tayo we're talking about two different individualities. So, hindi na basta taong may disability lang, no? We are talking about right now na living thing pa rin siya, like what you've mentioned. Pero, there are animals kasi na walang reasonable response. Ibig sabihin, yung mga pinapet nating animals, they can communicate with people, with human being, by just giving their, sabihin na natin, non-verbal, because they can talk. It is impossible to have verbal communication with animals. Yung sinabi mo example kanina na pinaupo, sinabihan si dog na sit, okay? And then the dog understand. So, ibig sabihin kasi, yung level of their mind is nakakaintindi sila ng human being. Pero what if yung mga animals naman na very wild, no, na hindi kayang ipet, they can understand or they can comprehend even a simple gesture from a human being towards that animal. Okay, yung mga insekto or kung ano man, yung mga ahas, yung mga leon, di ba? Sometimes kasi we can pet them. Pero dun sa mga part na they can give response sa dogs, sa cat, ano pa ba yung pinapet natin, no? We can say na kapag tayo ay naintindihan ng hayop, meron pa rin communication process na
nangyayari based dun sa communicative context. Uulitin ko, yung situation kasi na yan, ako kasi, honestly, lumaki kasi ako nung wala akong pet na animal. Pero yung husband ko, he's very fond of dogs. May isda siya, diba? Balak niya na rin mag-alaga ng sawayata. Hindi ko alam, gusto niyang mag-pet ng mga animals. Nakikita ko yung love niya towards dun sa animals. So, ibig sabihin, yung communicative context na tinatawag doon, lalong-lalo na kay Pitbull tsaka kay Bruno, nagkakaroon sila ng parang understanding. So, kung papasok na yun, ibig sabihin, may communication. Kasi naiintindihan ni Bruno tsaka ni Pitbull yung asawa ko. Okay, ako kasi hindi talaga ako maano sa animal. Ayaw ng mother ko ng dogs. May cat kami, pero malaki na ako nung nagkaroon kami ng pusa. Pero yun, Glenn, kasi parang pa rin siya, papasok pa rin siya sa pinagmumulan mong sitwasyon. Okay, kaya sabi ko kanina, very important yung communicative situation. Kasi what if case-to-case yung nangyayari sa atin? Like right now, yung mga questions mo, pumapasok lahat siya sa konteksto ng komunikasyon. Okay, hindi lang siya basta sa book-based definition and everything, but then pumapasok siya dun sa natin, sa pinagdadaanan, pinagmumulan natin while we are having communication. Yes, I think there is communication with pets na animals natin. Okay? So, did I answer your question? Thank you po, ma'am. Ang ganda po nung sagot niyo, ma'am, kasi kaya gusto ko magtanong talaga Kasi, ma'am, hindi niyo lang sinasagot yung tanong ko, tapos nire-relate niyo rin yung sarili niyo through experiences. Ayun, kaya mas naiintindihan po namin. Yan, thank you po. I agree, ma'am. So, parang situational na siya. Ma'am, excuse po, may tanong po ako. Yes. Ay, wait lang kay Joseph, tsaka kay Lea. Ma'am, ako din po. Sige. Let's have from Jill. Question yan? Sige, Yes po, ma'am. pasakitin niyo yung ulo ko. Ma'am, yes po. Sige po. In terms of communication, meron daw po tayong iba't ibang way or way aside from speaking, like hand gestures, and of course, yung sign and symbols. So, bilang sinasabi nilang way of communication, yung pagbibigay ng sign and symbols. Halimbawa po, nasa biyahe ako and then meron po mga signage or mga symbols po. Sabi nyo nga po, para mabuo yung isang communication, kailangan ng receiver and of course, the feedback para magkaroon ng loop of communication. Therefore, kapag nabasa ko yung isang sign of or symbol which is sinasabi nila na makatutulong para sa communication, paano po yun? Mako-consider mo po ba yun or matatawag talagang communication? Kung nabasa ko lang po at saka hindi po kayang sumagot or mag-react noong signage or symbol na yun. I think, Ramjul, papasok na siya sa comprehension ng isang tao. Okay? Kasi pumasok na si skill of reading, tapos ang sinasabi mo kasi signage lang, di ba? Sabi kasi sa communication, di ba? Understanding of each other. So kapag sinabi mo na inanimate object, kasi yung kanina kay Glenn, pets or animals pa, di ba? So they can understand pa such things. Kasi yung signage, no? Papasok na siya, Ramjun, sa comprehension. Understanding mo bilang human being. Walang kahit anong interaction. I mean, say po ma'am, tungkol po doon sa binigay kong scenario, fail po siya din sa tinatawag na communication, ma'am. Parang ganun po. Hindi kasi siya, failed siya dun sa communication process natin na interaction ng dalawang tao or individual. Yes, diba? Pero magiging successful yung government or yung kung sino man yung naglagay doon ng signage kasi maiiwasan mo yung sakuna or yung aksidente na meron dun sa daan. Kasi what if yung sinabi doon bawal mag-counterflow, diba? Tapos sinunod mo yun. Since nakakaunawa ka, since tao ka na may rational na pag-iisip, mauunawaan mo yung message na ibinibigay ng signage na yun. Okay po ma'am, clear na po. Thank you so much. Okay. Si ano kanina? Sino yun? Si... Opo ma'am. Yes, Lea Angelo. Ma'am, medyo hawig po sa tanong po ni Glenn kanina. Tungkol naman po sa halaman po. Di ba po may mga plantita po? Ginagawa po, kinakausap po yung halaman.
Di ba po kinakausap po nila yung halaman na gano'n? Pag nag-grupo ba yung halaman, feedback din po ba tawag doon? Matatawag. I mean, parang hindi na dapat si ma'am yung kausapin mo. Kailangan ng box pa rin dyan. Ma'am, most of mga ganyan ay mga naka-quarantine ng 4 months o kaya 1 month. Nakusap mo, kader. Si Joseph pala yung isa kanina. Wait lang. Bakit ako makahinga? Kanina yung question. Ginigit na si ma'am. Ma'am, pag gumalaw po yung halaman ng left, ibig sabihin, Kala ko defense. Galing kasi sumagot ni ma'am. Lagot kayo sa akin sa mga susunod na activities, ha? Yung question ko, hihirapan ko din. Pang Miss Universe din, ha? Yung kanina kay Gil, pang Miss Universe, di ba? Kasi yung ibang sagot ko talagang may related sa experience ko. Kasi gano'n talaga sa Miss Universe, di ba? Mas nananalo kapag nirelate mo na yung sarili mo. Ngayon, hindi ko na alam yung isasagot. Kasi Rhea Angela, hindi ko na alam yung sagot. Kasi, yeah, living things yung plants. Pero they have no chance to give response na kagaya na sa animals na nakakapagpa-feel sa'yo ng love. Appreciation, meron. Kasi kagaya ng mga plantitos and plantitas, they feel happy, they feel successful, they feel fulfilled kapag nabuhay nila yung halaman na meron sila. Kung mura man yung halaman or mahal, di ba? Pero yung communication doon, parang tama si Ronel, parang hindi na ako yung makakasagot. Parang hindi na ako makakasagot nun kasi we're talking about plants na, no? And I'm really sorry, Leo Angelo. Siguro kulang lang ako ng supporting details to answer your question. Okay lang po, ma'am. Understanding ko kasi dyan, papasok na yung self-appreciation dun sa ginawa mong effort na pag-aalaga dun sa halaman mo. If you're talking to plants, if you feel, kasi sabi nila, di ba, mas lalaki yung halaman. Sabi kasi ng mama ko, since plantita nga siya. Talagyan ng itlog. Yung itlog, yung mga pebbles or whatsoever, tapos kakausapin. Balat ng saging. Ang dami, meron na. May balat din ng saging. Ewan ko gumagawa na ng earthworms daw, ma'am. Pupo ng manok. Yan. Pupo ng manok or fertilizer. Ang layo na nang narating natin. Kanina nasa research tayo. Nasa ugat na tayo ng halaman, ma'am. Oo, nasa science na tayo ngayon talaga. Ma'am, magaling niyo po kasi sumagot, ma'am. Ma'am, pwede ba magtanong? Ayan, sige. Ayan, nagagalit pa si Joseph. Yes, Joseph, question. Meta, baka, pwede ba itanong ma'am, baka magalit kayo eh. Sige, depende. Isa na ma'am, di ba? Ito nga po, sa communication, sa pag-uusap. Paano yung yung mga budol na, yung mga espiritista ho ba yun? Yung mga albularyo na nangangausap sa mga patay. Na siya. Di ba tulad na nila. At kaluwag. Ito sa Jess kasama. Sila, At kaluwag. Yung mga, ako narito para yung mga kakilakilabog daw, yung mga nakikipag-usap sa kakaibang nilalang. May communication ba doon mo? Kasi yung mga napapanood, yung mga pinapalabas, para daw yung kinakausap, yung ay, ayoko makipag-away, ganyan. Tapos parang nakikinig daw sa kanila yung spirit. Successful po ba yun, ma'am, yung communication? That's crazy. Parang kailangan ko na ng albularyo. Hindi ko na alam talaga. Okay? Sige. Pero tatry ko, no? Since patola ako, sasagutin ko yung mga tanong nila. Salamat to, ma'am. Siguro context ulit. Balik tayo sa context. Na-stress na talaga ko. Balikan natin yung konteksto, Joseph. Kasi, di ba, sa pakikipag-communicate, depende sa pinaniniwalaan mo. So, kung 100 na ako ngayon sa pagsagot sa questions niya. Siguro, Joseph, sa kanila bilang albularyo, bilang espiritista, bilang si Ed Kaluwag, diba? Pinapaniwalaan niya yun. Kung sabi niya, nakikipag-usap sa kanya yung patay or whatsoever, maybe, yes,
for them, successful yung communication process kasi sabi nila nakikipag-interact or nakikipag-usap sa kanila yung entity na hindi naman natin alam or hindi natin nakikita, just sila lang, no? Papasok na kasi siya dun sa perception again and belief ng tao. Again for the sake of everybody, hindi ako naniniwala or naniniwala ako sa mga ganyan. Pero yun nga, pasok pa rin siya sa konteksto of communication. So if wala tayo sa setting ni Ed Kaluwag, wala tayo doon sa setting ng mga may sakit na dinadala sa albularyo, hindi natin alam kung ano yung perspective nila, ano yung perception and beliefs nila. Pero yes, for them, it is still a successful communication. Ulitin ko, based sa pansariling pananaw ko ulit. Okay, Joseph? Okay na po. Parang time na tayo. Ayoko na mag-extend. Okay na po, ma'am. Tapos na po. Tinanong ko lang, ma'am. Next time na lang ulit, ma'am. Tanong pa daw po si Jenald. May question ka, Jenald. Ano na naman? Yes, Ma'am, bigla lang po akong na-curious. Kasi ano po kasi? Kasi may mga nakikita. Kasi pa may mga nakikita po akong mga pulube sa labas, sa naig po, tsaka sa tansa. Parang may kinakausap sila sa hangin, ganon. Which is, nagigets ko naman po, ma'am, na parang sa akin, pumapasok sa akin na parang survivability na nila yun, na parang alimin yung sarili, or ewan ko, baka may nakikita lang siguro sa talaga sila, or mga magbibilyar. Magiging po, ma'am, parang communication through self, ganon, or... Yeah. Ano yun? Channel no Netro, Rabi. Rugby plus. Yun ang method. Ma'am, ako na sumagot sa tanong niya, ma'am. Alam ko yun. Napagalitan si Joseph, ma'am. Relate ata. Sige, may 7 minutes pa tayo bago tayo mag-time. Grabe kayo, pinagod niyo ako. Magbibigay pa ako ng activity sa Google Classroom niyo dahil last meeting na natin this week. Sinagal niyo talaga. Okay na lang, ma'am. Ma'am, sa tingin mo. Babawian tayo ni ma'am. Parang masaya kayo sa akin yung pagod. Hindi po, masaya po kami na babawian tayo ni ma'am. Ngayon, ma'am. Hindi, sige, sasagutin ko. Ma'am. Palaban ako. Sasagutin ko yung kay Jenald. Jenald! Sige, ma'am, sagutin mo to, ma'am. There's the context naman na disabled na sila. So, they do have psychological problem. And again, as normal, sana normal pa tayong lahat. No? Ako, sana hindi pa ako mabaliw after this meeting. Sana kumaga parang kung ilalagay natin yung situation natin sa kanila, yung shoes natin sa kanila, it's just by being understanding na yung situation nila is very different with normal people like us, na kaya natin makipag-communicate, kaya natin umintindi, kaya natin magbigay ng message. And sila, nandun na sila sa position na they are not able to do that because they are disabled. Okay? Psychological na yung problem nila. Yes, escape nila yun, na undermined, may kausap sila, yung mga, lalo na yung mga schizophrenia patients, di ba? Kasi hindi na siya normal na may nakikitang hallucinations or whatsoever na kausap and so on and so forth. So, based lang din sa pagkakaunawa ko ay yung intrapersonal communication na meron sila is sila lang yung nakakaunawa. And tayo, bilang wala tayo sa sitwasyon nila or dun sa sakit nila, hindi natin yun mauunawaan. We can't understand them and sometimes they can't understand us already. Okay po? Okay ba yung Jenald? Nasagot ko ba? Okay po, ma'am. So, parang,
ang nakuha ko pong sagot is parang gawa-gawa na lang po nila ng imahinasyon for survivability nga po, ganun. Or talaga pong may na sila sa psychologically na disease na po. Actually, based kasi dun sa studies din, no, sa psychology, kapag may sakit na yung tao, hindi yung gawa-gawa. Kasi sa kanila, totoong nangyayari, totoong may kausap sila. General, yun yung na-experience nila na para sa pananaw nila, para sa kung ano yung nasa utak nila, hindi totoo or hindi siya gawa-gawa lang. Kaya yung mga may sakit na kagaya ng nababanggit natin right now, ay wala tayong chance para sisihin sila. Minsan kung makakasakit man sila, minsan kung pagmura sila, or kung ano ba yung sasabihin nila in public, hindi na nila din yung kontrolado. Kumbaga, wala na sila sa punto na makakapag-decide. Okay, once kasi na you can't decide on what is proper, on what is right, diba? Nandun ka na sa, magtaka ka na, baka hindi ka na normal. Kasi your brain is not working properly. Okay, na, yun nga, may hallucinations ka na, hindi yung gawa-gawa, Genold, ha? Based lang din sa friends ko na psychologists or whatsoever, hindi yung gawa-gawa. Nasa mind talaga nila yun, Genold. That's sad, pero that's true. Okay? Okay po, ma'am. Dagdag ko lang, Genold. Sige, Xavier. Sige, Sabi ko, ma'am, naintindihan ko po na nag-work pa din po dun yung communication. Kasi natutulungan niya po yung sarili niya. Kaya po nung sinabi niya, nakakausap niya po, ganun po. So, parang alam niya po yung gagawin kasi nagsasalita din po yung sarili niya. Ganun po ba yan, ma'am? Oo, kasi hindi siya parang yun yung way nila ng survival. They can still survive because of their senses of being afraid to die. Minsan kasi may mga ganon, di ba? Pero may tinatawag kasi tayong talking to oneself na, guys, healthy yun. Once na kaya mo makipag-usap sa sarili mo, lalong-lalo na if you are in the state of proper mind, proper being, that's healthy. Because you can self-evaluate yourself, you can establish balance sa pag-iisip mo, kasi kaya mo nang bigyan ng tanong at sagot yung sarili mo. Ibig sabihin, healthy ka, or ibig sabihin, matalino ka na to understand your own self. And that's a successful communication. Kapag pinapamper mo yung sarili mo, ikaw yung nag-cheer up sa sarili mo, yung sasabihin mo, okay lang ako. Yung ganitong tinatawag nila, ikaw yung nagko-comfort ng sarili mo. That's self-communication na sa psychology, it's really healthy and helpful. Kasi even to yourself, kaya mong mag-stand alone nang walang kinakausap na ibang tao or hindi sumasandal sa ibang tao. That's healthy state of mind kung talagang normal ka pa. Pero yun nga, kapag may yung sa question ni Janelle, kapag may problem na, psychological problem na talaga or disorder, ibang case na yun, ibang konteksto na yun, guys. Okay ba, Xavier? Parang ako yung mababalik. Opo, ma'am. Thank you po. So, ma'am, ano yun, Janelle? kasi ayun, yun nga po, sabi niyo na parang kinakausap yung sarili. Kasi minsan po, ganun ako, may mga times na ganun. Lalo na po pagka taon ako. Or, yung parang family po, ganun. Stop it. Get some help. Parang sumusobra na po, ganun. Minsan po, yun, umiiyak ako sa sarili ko mismo. Then, kinakausap ko yung sarili ko na anong mali ko, ano bang nagawa ko, or ganito ganyan, bakit ganito sila. Wala naman ako masyadong ginagawa sa bahay. Like, nagsasabi naman ako na gusto kong gawin to para makatulong ako. Kaso, hindi din sila pumapayag. So, ayun, napapatanong talaga ako sa sarili ko, bakit ganun sila, or iba lang talaga yung way nila ng papakita ng love. Sa case naman ng follow-up question mo, Janelle, no? Ano na siya eh? Konteksto pa din yun ng pakikipag-usap sa sarili. Yun nga yung example ka kanina, you're comforting yourself
Eto na lang, guys. Since may mga nagsabi na pareha sila na nararamdaman niyo din yung kay Jenna, even ako, no, na-experience ko yan or na-experience ko yan. Once na, huwag kayong matakot na kausapin yung sarili niyo. Kasi once na alam niyo pa yung ginagawa niyo, alam niyo na kinakausap niyo yung sarili niyo, nauunawaan mo yung sitwasyon na pinagdadaanan mo, alam mo yung pros and cons, you still know what is right and wrong dun sa ginagawa mo ngayon or sa situation mo ngayon, you are still in the healthy state of mind. That's what we call still personal communication. Okay? Jenna, huwag kang matakot. Okay lang yan. Kasi kahit sino, pinagdadaanan yung ganyan. That's normal. Oo nga, pre, nandito kami. Pwede mo kami kausapin. Yun. Saka ano, Kampi mo lang sarili mo, okay lang yan. Yeah, may sasabihin daw si Ronel. Kape tayo. ano ma'am, di ba since alam naman natin na ako lang po talaga mag-isa dito. Tapos syempre, nagtitake in po ako ng gamot ng hormone. So may side direct din po siya sa emotional ko. So kapag nakakaramdam ako ng lungkot, nakikipag-communicate po ako sa sarili ko. Which is yung parang hinahanap ko, ano ba talagang nararamdaman ko? Eh di, syempre, lahat tayo, okay lang yan, ganun. So hindi ko siya ng false positivity. So parang, sa communicate mo sa sarili mo, hanapin mo yung pinaka-point out ng nararamdaman mo. Then, pag nalaman mo na siya, wag mo i-take na sad, ganon. I-take mo siya as a lesson. So, mas makaka-motivation na sarili mo araw-araw, ganon. Ganun po ginagawa pag nakakaramdam ako, which is lalo na paggabi. Yeah, very true. Jenna, helpful ba? Opo, may mga times po. Tsaka, kaya ko naman pong parang i-set aside or let it slide. Nakahanap naman po ako ng way kung paano ko po may escape yung situation ko na to. Pero may mga times po talaga na parang sumusobra na, parang grabe na to, hindi na ganito dapat, ganun. Kaya minsan, yan, wala na, papaiyak na lang ako minsan or punta ako labas, doon ako labas ng sama ng loob sa sarili ko, ganun po. So napupuno ka na, ganun. Oo. Kapag may mga times na ganyan, nakikinig ako ng broadcast. Pero nakakatulong din yan. Teka lang. Pero noon naman, since malapit si Glenn, doon ako nag-open kay Glenn. Since LM kami yan. Sa kanya ako nasabi ng problema ko. Sana all. Sana all. Sana magkakalapit. Yun lang po, ma'am. Salamat po. Sige lang, Lester. Yun lang, actually, Gemma, kasi siguro may mga limits din naman ako bilang teacher, no? So, ang kailangan talaga dyan is yung support system and yung sabi ni Ronel na self-motivation. Kasi alam ko na hindi ko pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman mo sa sitwasyon mo. Pero, kumbaga wala ako sa posisyon para sabihan ka ng kung ano man, ng tama o mali. Pero, ikaw bilang isang individual, bilang isang matino na estudyante sa CBS Susikat, na alam ka kung ano yung ginagawa. I know na kailangan mo lang ng support system. Kung nakakaramdam ka ng hindi ka sinusuportahan ng kung sino man, sabihin natin family, relatives, or talagang parents or kapatid mo, may mga tao na nabanggit mo, kagaya si Glenn, na nandyan para sa'yo, no? So, kagaya ko, hindi ko kontrolado kung sino ba yung maniniwala sa akin, sino ba yung magpupush through sa akin to be a successful teacher. Pero, yung motivation na galing sa'yo, yun yung pinaka-importante. Kasi kung nakasuporta sa akin yung asawa ko, since then, nung mag-boyfriend pa lang kami, alam ko na dun yung suporta niya. Pero if hindi ko minotivate yung sarili ko, walang sense yung pagmamotivate sa akin ng asawa ko. Okay? So, ganun din sana yung mangyari sa iyo, Glenn, no? Na, alam ko, mahirap yung pinagdadaanan, pero try to motivate yourself first before others. Yan lang naman yun, yung sa personal communication. Best po mo na sitwasyon, ma'am.
Ni Mars din. Yun lang yung kailangan natin. Parang naging na tayo, values yung subject natin. Kanina English lang, naging science, naging psychology, naging halaman. Ma'am, next may mga formula na. Ha? Ayoko ng math ha, bala kayo dyan. Mag-out na ako. What is the square root of? Sige, since overtime na tayo and I still have things to do, guys, since I'm a married woman, thank you for your time. Grabe yung effort nyo to extend up to this minute, di ba? And of course, yung appreciation nyo sa first lesson pa lang, guys. Wala kayo dyan. First lesson pa lang Expected tayo. ko na, ma'am. So, process ng communication, ano pinagsasabi nyo kanina? Diba? Pero, well, thank you very much for that. I'm overwhelmed na you feel that way towards our subject, towards me as your teacher. Thank you very much for that. Guys, up to this moment, please, na lang, turn on your cameras para sa ating documentation. Since overtime na rin naman tayo, sagarin na natin para makita ko kayo. And, ayan. Actually, nabawasan na tayo kasi nga ay overtime na, pero okay lang yan. Parang nahihirapan ako huminga. Ang dami nating napag-usapan. Ayan, okay na, kompleto na kayo, guys. Let's Alicia, can you open your camera? Savior, ayan, sige. Let's have our screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Give me your biggest smile. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thank you very much, guys. God bless. Stay safe, ha? Bye. Ma'am, salamat po sa pagsagot ng mga Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Nag-enjoy po kami sa first lesson. Thank you po. Atake ba ang anghang? Lesson 1 pa lang ba ng atake? Amen, ma'am. Ma'am, sana po lagi pong OT. Ma'am, sana po lagi pong OT. Okay lang. Wala naman natapakan niya ba eh. Tao lang po ako. Sige. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Grabe yung atake. Arigato. Thank you po. Thank you, guys. Hindi ko